So, nandito na ako. Ito siya. I've been waiting for this to love. Baby, I'm ready. So, this is it. Nakalabas na. Nakapasok na ako ng airport. So, tapos na ako mag-check-in. So, this is my passport and boarding pass. So, mabilis lang. Sobrang bilis lang. So, kinakabahan ako. Hindi ko alam mangyayari. But then, syempre, so much happy. Pinaghandaan ko to long time. Long year. So, see you Bangkok. Hello everyone! Once again, welcome back to my vlog. So for today's video, at dahil nga maraming nagre-request ng full video ng aking sex change, eto na po. So sa airport, may na-meet akong isang trans. Eto siya yung naka-black na naka-shades. Isa po siyang trans from Thailand. So na-deport po siya from Abu Dhabi. Tapos isisend siya sa, pinauwi siya ng kanyang bansa. So stop over niya dito sa Oman. So dito ko siya na-meet. So nag-travel kami, pasimula Oman hanggang Bangkok, Thailand. Pero, nakastay siya sa Phuket. So, totoo po yun na kapag trans ka, talagang maraming tendency na ma-deport ka, mahuhold ka sa immigration. Kasi nga, pagpapasok ka sa Islamic country, it's not allowed. We're just tolerated. Pero ako, natatakot ako, pero yung takot ko is bahagya lang. Kasi, yung mga umani people, kapag ikaw bilang isang trans at mabait ka naman at wala kang ginagawang masama, sa bansa or sa sarili mo or sa kapwa mo, hindi ka nila gagawan ng problema. Pero totoo yun na sa immigration, sobrang hirap talaga. So, continuous watching. Hello everyone! So, I'm with my friends from Myanmar. Hi! So, we're gonna buy this one new number. So, we can use for 10 days, yeah? So here, we need to buy here. So see you! So eto nga, after nga naming makababa sa eroplano, so kailangan naming bumili ng bagong number kasi hindi gagana yung number yung Oman number ko dito sa Thailand. Tapos, nagpapalit kami ng currency. So, yun pong umani currency, hindi siya pwedeng palitan dito sa airport. Kasi nga po, sa labas lang siya, sa Bangkok or sa mga money exchange lang siya pwedeng papalitan. So medyo mahirap, kaya if you are planning na mag-travel going Thailand, kung wala kayong dollars, pwede naman po yung Umano Reals. Kasi that time, bakit hindi ako nagpapalit ng dollars? Kasi mas malaki po yung value ng Umano Reals kesa sa dollars. Totoo po yun. At sayang din naman yung halaga, sayang din naman yung konting amount na madadagdag sa budget mo kung Umano Reals yung dala ko, kasi nga po mas mataas siya sa dollars. So may bibili mo pa yun ng pagkain or pambayad sa hotel. So eto nga, so nandito kami, nag-wait kami ng luggage at sobrang para kaming mga tanga dito kasi mali pala to. So parang sa Malaysian Airlines pala dapat yung dito sa flight na yung sa luggage na to. So kami pala nandun pa sa dulo. O diba? So medyo may katangahan kami ng bahagya dito. Ang dami namin kasi nga pati yung mga umani sumunod sa amin kasi nga akala nila dito talaga yung conveyor para sa mga luggage na galing sa Oman. So tapos pagdating namin dito, magbubukas yung tren alas 6 pa ng gabi, tapos wala akong kapera-pera, wala akong Thai baht na pera. So, the good thing, may nakilala nga akong dalawang from Myanmar. So, talagang binigyan nila ako ng food at binigyan nila ako ng pera pamasahe sa tren going sa Bangkok. Pero, syempre binigyan ko naman sila ng reals. Then, in return, binayaran ko din sila. So, ito-try kong mag-train dito sa Thailand. So, wala akong kaalam-alam. Inilaban ko talaga. So, I don't know. Basta tanong lang ako ng tanong. Tapos, ang mahirap pa, they never understand me. So, ay nako. Sige, go. So after nga ng 6 a.m., eto na, nandito na ako sa station ng tren. At sobrang linis, sobrang ayos, very organized. So kapag lumabas yung mga passenger, hindi siya kagaya ng sa Pilipinas na pagbukas, takbuhan, agawan. So dito hindi. Lilinisin muna, i-check muna ng mga crew dun sa tren kung merong naiwang gamit, saka kayo papapasukin isa-isa. So, hindi ko alam alam ko naman yung location ng pupuntahan ko. So, meron akong Google Map. So, eto yung going to Bangkok, Thailand. So, sobrang ganda, sobrang linis.
At yung mga taxi nila may pink, may green, at sobrang ganda. Although traffic din siya, pero mas makikita mo na mas organized kesa sa Pilipinas. So nandito na ako, mabilis lang pala siyang makita. Sobrang bilis lang. Ito talaga yung nakikita ko sa mga vlog. Ito talaga yung nakikita ko sa mga vlog, okay? Pagsakay mo ng train, siya yung last station, pang 7th or 6th station siya. So, mabilis lang siya and then pagbaba ko naman ng train, nagtanong lang ako sa guard, sinabi ko lang kung saan yung Proton ng Polyclinic. So, tinuro na niya sa akin at sobrang bilis lang makita. So, eto talaga yung lagi ko nakikita sa mga vlog ng mga trans na nagpapasearching. So, sobrang sikat talaga to kay si Dr. Tem. Yes po, si Dr. Tem po ang gumawa sa akin, ang nag-surgery sa akin. So, pagdating ko nga maaga, so meron ng pila, tapos may makikita ka dito mga Pilipinas sa gilid. Lahat yung Pilipino. After nila akong mabigyan ng form, pumunta na ako sa psychiatric hospital kasi different po yun. So, eto po yung mga eksena ko sa psychiatry. So, kakatapos lang ng psychiatric exam ko. Alam niyo wala akong pahinga. Pagkatapos ng airport, diretso na agad ako dito. So, okay naman, mabait yung doktor, maayos, at napakasimple lang. Siguro mga 10 question. At ano naman, masasagot niyo naman. Pero nakakatakot ng bahagya. Kasi nga di ba medyo high bloodar ako. Pero nung binipi naman ako at tinimbang, pasok naman sa banga ang timbang ng lola niya. Ang haggard ko. So kailangan, before the surgery, makapag-rest muna ako. Or at least makatulog ako ng mahabang oras. Yun lang. May isa pang psychiatrist examination. Dalawa kasi yun. So see you later. So after ko nga magpa-psychiatric exam, so nakuha ko na yung result and then pumunta na ulit ako sa hospital. So kailangan nyo mag-travel alone. So kailangan talagang very careful kayo at talagang matanong kayo aside from Google kasi minsan mali yung Google. So nag-taxi ako going back to Pratunam Clinic. So nakwento ko lang, this is the part 1. Thanks for watching. This is Miss Angel.